Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Our gospel for today, Jesus is rejected at Nazareth. From Matthew 13, verses 54 to 58. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. The Gospel of the Lord. Nakastrike sa akin dito yung lack of faith. Lack of faith. Yeah. Minsan kasi like dito, no, sinabi dito native place. Ibig sabihin doon siya pinanganak. Parang tayo, andito tayo, taga saan ka ba? Di ba? Parang ganun, ano. So, meron siyang native place. So, kung native place yun, kilala siya ng mga tao. Kilala yung nanay niya, kung sino yung tatay niya, ganun. So, dapat, ang ina-expect ko dito, hindi sila magdududa sa kanya kasi kilala siya. Kaya lang, parang pinakita dito na, ano parang, kasi ang pinoportray dito ni Jesus, ano siya di ba yung matalino, yung wisdom niya, yung parang more of yung mga kaparian, di ba? Yung ganon. Yung mga yun, nag-aral talaga yun. Tapos carpenter lang yung tatay niya, yung ganon. So, yun din pala yun na pagka kung saan ka pinagaling, alam yung, kumbaga sa ano, alam yung background mo. Tapos ang pinoportray mo, matalino ka, saan ka nag-aral? Parang ganon, di ba? Ngayon, dahil ganon, parang ang nakita ko dito na hindi sila kilala talaga or naiinggit sila or there's something wrong doon sa neighborhood na yon, no? Kaya kaya ang napili ko dito yung lack of faith kasi doon sa mga nabasa natin nung una, ang dami ni Jesus na pinapakitang miracle para magtiwala. Now dito na sinabi niya hindi siya makagawa ng miracle kasi pinapakita talaga na the miracle works only if you have faith. Kaya kahit na gaano kita kakilala, gaano kahit kakalakas o ano, kahit anuhin pa siya dito, hindi talaga siya nag-work ng miracles. Kasi ang tinitingnan ni Jesus, yung faith ng tao, hindi yung kung ano yung sinasabi nila. Ano yung ano. Kasi pwede niyang i-prove
Pero hindi, kasi yung faith nila ang kanyang after siya sa faith. Mm. Yun lang sa akin. Okay. So, ang sinasabi mo, minsan yung familiarity. Maliit pa sila. Alam nila lahat yung mga pinanggalingan ng ating Panginoong Jesus. Mm. Eh, puro duda. Parang, saan ba manggagaling eh? Alam naman natin, kilala natin yung kanyang pamilya, alam natin yung kanyang pinag-aralan, alam natin lahat yun. So, walang panggagalingan, parang ganon. So, hindi nila na-pick up na merong ibang pwedeng panggalingan yun. Ayan, sabi nga ni Jesus mas ano pa, mas nare-reject ka pa ron sa sarili mong bayan kesa yung sa iba, ano? Pagka yung nagpupunta siya, di ba? Parang kilalang kilala siya. So, ang sa akin naman, lack of faith din. Para ang nakikita ko lang dito, sa faith kasi, yung bang wala kang maraming question about yung pinanggalingan mo, saan nanggagaling yung mga ginagawa mo, nakikita mo na yung ginagawa eh. Ano pang question mo? Kasi ginagawa na yun eh. So, yun yung lumilitaw dyan, ano? Yung mga tao na yun, ano pa ngayon ang paniniwalaan nila? Kung yung ginagawa na nga na pinakikita natin Panginoon, yung mga miracles niya, pinagdududahan pa rin siya. Kaya wala siyang ginawang maraming miracle dun sa kanilang Wala place talaga, eh. oo. Galit pa sa kanya lalo yung mga tao. Minsan, you have to look at that person as he is now. Kasi nung una, siyempre maraming development na mangyayari sa kanya habang lumalaki siya. I know. Okay. Okay, so yung sabi mo nga yung faith. Yung faith kasi yan yung number one na kailangang character ng tao, especially in following God, no? Kung talagang gusto mong tunay na maging apostle o follower ni God, kailangan may faith ka. Ngayon kasi kung wala kang faith, hindi talaga siya makakagalaw sa iyo, no? Hindi siya, kumbaga hindi siya, di ba sabi, faith can move mountains. Tapos meron pa siyang pinagaling na, your faith has healed you, di ba? So, ibig sabihin, ang laking virtue, ano ba yon? Ang laking attitude ng tao yon to have faith. Kasi it can really move God. Parang ano yun yung tinitingnan niya quality sa isang Kristiyano, yung faith. Yon. So ngayon, yung aking ano naman, yung aking, Message sa atin. yeah, yung message na para sa atin na gusto ni God i-impart, probably yun nga, no, to check on the faith that we have. Ano bang klaseng faith meron tayo? Yung bang faith natin yung pangibabaw lang, yung pag meron lang si God na ginawa sa atin, like kunyari, nagdasal ka, wala kang pera, humingi ka ng pera, nagkapera ka, lakas ng faith mo. Pero na, may hiningi ka kay God, hindi binigay, ay hindi na ako magtitiwala, wala ka ng faith, di ba? So, para sa akin, no, dito, pinapakita talaga dito na ang faith hindi lang yan yung positive yung mangyayari, kundi pagka yung faith mo sobrang laki, yung hinihiling mo, hindi man ibigay, andun pa rin yung faith mo. Hindi pa rin mawawala. Para yung mga tao dito na kung talagang nagtitiwala sila na, kasi sabi piniproclaim ni God na siya yung the Son of God, di ba? No? Para sabi nila, paano naging nangyari? Kilala natin siya dito, kapitbahay natin, tapos sabi niya, son of God siya, parang anak siya ni ganito, gaya-gaya. Kaya nga, doon natitest yung faith nila na alam nila yung background, pero sinabi ni God na, I am the Son of God. Will they believe? Kaya nga sinabing faith Walang faith na yung obviously nakikita. Yung faith is something that you believe and you don't see. No? Yung hindi mo nakikita, pero nagtitiwala ka. Hindi ba pag nagdadasal tayo,
Di ba? Lord, sana ganito. Sana, kasi hindi mo pa nakikita. Eh kung alam mo na baka nga hindi mo na idasal yun dahil alam mo na meron. Kunyari, alam mo na may sweldo ka. O talaga naman dumadating talaga yon, di ba? Pero pag wala ka namang kinikita, nagdadasal ka, biglang magugulat ka sa faith mo, merong mag-aabot sa iyo ng pera na hindi mo akalain saan galing dahil di ka naman nagtatrabaho. So yung faith really is something na parang ako sa akin yung message na parang measure yun sa faith, kaya nga faithfulness, no? Yung kung gaano mo kamahal si God. Kasi when you love a person, you will be faithful to him no matter what. And siguro naman, sa ginagawa natin araw-araw, no? Nakikita ni God how faithful we are. We try our best to be with Him dito sa reflections natin, sa pagsimba natin. Nakikita ni God yung ating heart, yung faith na gusto nating ipakita. Kasi alam din naman natin yung faith, hindi fake. Faith, yun. So yun yung ano ko. Ayan. So sa atin tama yung sinabi mo, importante talaga yung faith. Kasi kung walang faith, follower tayo ni Jesus, pagkatapos ang dami natin pinagdududahan sa Yeah. kanya, malamang walang mangyayari doon sa ating mga ginagawa. Lalo na itong ginagawa natin ay yung pagpapatuloy ng mission ng ating Panginoong Jesus. Pagkatapos pagdududahan natin siya, parang walang sense. Kaya nga, importante sa atin yan that we continue to see kung ano yung mga ginagawa niya sa ating pagsiservice sa simbahan, sa mga projects natin tungkol sa mga yung accompaniment sa mga pamilya. So, kung tayo ay talagang punong-puno ng paniniwala sa ating Panginoon, everything is happening na nagugulat na lang tayo, di ba? And then, ang dami natin mga challenges, minsan parang gusto na nating umayaw. And yet, maya-maya lang, ipapakita na niya sa atin. O, iba na, nakita na natin, biglang nabuhayan na naman tayo. So, we continued on yung faithfulness natin. Kaya tayo ay magna 9 years na sa November. Yung ating programa ng Paris Pastoral Accompaniment November. Program. Oo. 'Di ba? So, it is important that we believe in that Lord or Savior na ating sinusundan. At ang ating ginagawa, yung kanyang mga misyon, pinagpapatuloy natin. So what is the sense kung siya ang sinusundan natin and yet ang dami nating pagdududa sa kung saan siya nanggaling, sa niya kinuha yung wisdom niyang yun, yung power niya. Sabi nga ang faith, even without seeing the fruit, kanya nga ginagawa. Pero sa atin, nararamdaman natin yan. Sumusunod tayo sa ating Panginoong Isus. And yet, ang fruits nakikita natin nangyayari. So, wala tayong dahilan din para magduda. Yun. Okay. Yan, okay. Tsaka, ang, ang pinaka-point is, yung will niya ang dapat natin i-pursue, hindi yung sa atin. Kaya yung faith natin nagdidwindle dahil yung atin yung gusto natin di ba? Remind ulit natin, ano ang inyong gagawin pagka Friday? That means Saturday and Sunday Share. sinashare natin itong program. Yes. Share po So, ninyo kasi for all you know, malay nyo yung mga kaibigan ninyo, biglang may na-encounter sila, nadaanan nila. Hindi naman natin alam kung kanino makakatim. Basta i-share nyo lang, lagay nyo sa Facebook ninyo kung sino makakabasa. Nakatulong pa tayo. Amen. okay. Okay, see you Monday. Yes, bye.